Ama naming Yahuwah, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa patuloy mong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Hindi kami nagkulang ng mabubuting bagay sa mundong ito. Kaya naririto, pinupuri, sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Ama, pakipatawad kami sa aming mga pagkukulang. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisan po ang aming mga karumihan. Pagindapatin mo po kami sa iyong banal na harapan. Sa susunod na bahagi ng aming pagsamba, mag-aaral po kami ng iyong mga katotohanan. Amang banal, pagkalubnawa sa amin ng katalinuhang aming kailangan. Nang sa ganon, maunawaan namin ang mga aral na aming tatanggapin sa mas lalo pang ikatataas na uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Pakigabayan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa aming gagawing pag-aaral. Pagkalob sa kanila ang karunungan na nagmumula po sa iyo, Ama. Nang upang sa ganon lahat kami makinabang at lahat kami makapagpatuloy sa aming ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Amang banal, basbasan mo rin ang aming mga handog na aming isinimpan. Magamit po nawa sa kanyang kaukulan. Pakibasbasan mo rin ang aming mga ikinabubuhay. Nang sa ganon may pangtustos kami sa aming mga pangangailangan. Lalo tigit sa lahat, meron po kaming magamit sa aming ginagawang mga paghahandog na totoong nakalulugod sa iyong banal na pangalan. Umaasa kami na dinirinig mo po ang aming mga panalangin, na nagpatawad ka na rin po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sapagkat at lahat ng ito'y buong galang naming hinihiling, Ama, sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Bilang tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, pinapahalagahan po natin ang kanyang mga ipinangaral sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga pagtuturo na nakasulat sa Biblia. Ang isa po sa mga aral na ito po ay dapat na ating ganap na maunawaan ay ang ating pagtanggap ng kanyang mga aral. Sa pagtanggap natin sa kanyang mga aral ay ating natututunan ang ating katutubong tungkulin sa Diyos at natututo tayo tungkol po sa pagtatamo noong pong kaligtasang iniaalok sa atin ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua. Tayo bilang mga Yahusiano, mga kapatid, kakaiba ang ating pananaw kaysa sa ibang samahan na pangrelihiyoso, sapagkat ang ating pong pinananaligan na kaligtasan ay sa unang bahagi po ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Na yan nga po ay sa araw ng pag-agaw. Sa ibang banggit ng ibang talata ng Biblia ay rapture, na kung saan ang mga kayahusya
maging noong mga miyembro, noong unang iglesia ng ating Panginoong Yahusya sa unang siglo, mga Hudyo, mga Hintil, at sa mga huling araw na ito, tayo ay unang bubuhay maguli, na yan ang unang bahagi ng pagbuhay sa mga patay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at tayo isa sa Kanya. At darating naman ang panahon na mayroon namang bubuhayin ding maguli ng mga patay, na yan po ay ang huling yugto ng pagbuhay sa mga patay upang sila'y humarap doon sa Great White Throne, upang sila'y tumanggap ng kanila pong hatol mula sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng aklat ng mga gawa at aklat ng buhay. Bilang mga Yahusyano, mga kapatid, napakahalaga po, napaka-importante na atin pong intindihin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat ito ang susi upang tayo ay magkaroon ng magandang kabuhayan, pamumuhay, kalusugan, at higit sa lahat, para tayo magtamo noong ipinangakong buhay na walang hanggan. Ang buhay natin ito, sa tanggapit hindi ng tao, ito'y pansamantala lamang. Sabihin na natin nabuhay tayo ng 100 taon. Ang tanong, ano kaya ang naging uri ng ating pamumuhay sa loob ng 100 taon? Yung bang ating mga inipon, yung bang ating mga ikangay, mga tinatangkilik ay ating madadala pagdating ng kamatayan natin? Sagot, hindi natin madadala yun. Kaya bilang mga Yahusyano, ay ibig nating maintindihan ano bang dapat nating gawin, ano bang dapat nating matutunan, na ito ang dapat nating maisakatuparan upang tayo'y makalugod sa Panginoon Diyos at ating matugunan at maabot, maiakma ang ating sarili sa banal na plano o panukala ng Panginoon Diyos para sa atin. Kaya mahalaga po ang walang tigil, walang humpay na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo po'y tagasiyasat, nagbabasa. Mahalaga po yan, mga kapatid. Pagkatapos nating malaman ng buo ang mga kalooban ng Panginoon Diyos, merong tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Itong dapat kong itanong sa aking sarili, yan din ang dapat nating itanong sa bawat isa sa atin. Ang tanong ay ito, naunawaan po ba natin ang mga salita ng Panginoon Diyos? Salamat sa Diyos. Gaano kalalim ang pagkaunawa po natin? Napakalalim po, talagang naintindihan natin. Pero ito tanong, sinunod ba natin? Ginagawa po ba natin, mga kapatid? Yan po ang tanong na dapat nating matugunan, at ang tanging makasusunod po nun ay walang iba at makasasagot kundi tayo sa ating pong mga sarili, mga mahal na kapatid. Ang sabi nga, the more you know the will of God, the more God expect you to obey. Sa lalo nating pag-alam ng kalooban ng Diyos, nararagdagan ang ating kaalaman tungkol sa kalooban niya, anong kahulugan po nun? Hinahanapan naman tayo ng Diyos, sundin natin ang mga yun. Dahil diyan, ano ang panawagan sa atin ng ating Panginoon Diyos sa magitan ng Biblia? Pakinggan natin. Ganito nakasulat. 4:20 hanggang 26. My child, pay attention to what I say. So we need to pay attention to what God has to say. Listen to my words. Never let them get away from you. Remember them and keep them in your heart. Yan po ang kailangan natin gawin. Magpipay attention tayo. Huwag nating ituring na tuwing pagsamba, yun naman po ay alam na po namin. No, kailangan natin po na pahalagahan. We need to pay attention to what God has to say to us. Listen to His words. Never let them get away from you. Huwag nating kalilimutan yon, manapa. Remember them and keep them in your heart. Kung mahalaga sa atin ang mga aral ng Panginoon Diyos,
yan ay tatandaan natin, yan ay ating isa sa puso. Ano ang kahalagahan niyan? They will give you life and health to anyone who understands them. Magbibigay sa atin ng buhay at kalusugan. Kanino? Sa mga nakakaintindi at nakakaunawa sa mga araw na ito. Be careful how you think. Mag-ingat tayo sa paraan ng ating pag-iisip. Ano ba iniisip natin? Baka ang ating iniisip ay lisya sa katotohanan. Baka yung ating iniisip ay kakaiba sa kalooban ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano pa sabi? Your life is shaped by your thoughts. Totoo po yun. Kung anong nasa isip natin, yon ang nagiging buhay ng tao. Kung ang nasa isip ng tao ay labag at lisya sa katotohanan, yun din ang makikita natin sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Pero kapag ang tao, alam niyang kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay kanyang isinasakatuparan, isinasabuhay, magiging mabuti ang kanyang paraan ng pamumuhay, magiging mabuti ang kanyang buhay. Ano pa sabi? Never say anything that isn't true. Kaya huwag tayong magsasalita ng hindi totoo. Ano yung totoo? Ang sabi, ang salita mo'y katotohanan. Sa makatwid, bilang mga Yahusyano, sa puntong ito ng ating buhay, mahalaga po ng ating po na sinasabi sa ating mga kapwa-tao, lalo na sa ating kapanalig sa pananampalatay, totoo. Ano pa sabi? Have nothing to do with lies and misleading words. Look straight ahead with honest confidence. Don't hang your head in shame. Plan carefully what you do, and whatever you do will turn out right. Sa makatuwid, mahalaga po na tayo ay magpipay attention tuwing tayo po ay nagsasagawa ng pagsamba, mga mahal na kapatid. Tingnan ninyo, maging sa korte o sa anumang mga asembleya o sa anumang pagtitipon, ano ang sinasabi ng mga host? Ang sasabihin ng host ay, makinig po kayo na mabuti sa sasabihin ng ating po na bisita o kaya ng ating speaker. Diba? Kaya ang sabi nga, ang mga taong nandoon, pinaka-audience, ay talagang attentive sila, nakikinig na mabuti. Ano ang sasabihin ng mga taong yun? Tungkol maaring sa ekonomiya, tungkol sa buhay na ito, pero ito'y salita ng Diyos. Tuwing pagsamba po, ang ating pinag-aaral ay mga salita ng Diyos, kaya mahalaga pong ating pakinggang mabuti. Ang tanong po natin, mga mahal na kapatid, ayon po kay Apostol Pablo, paano niya itinuro ang kahalagahan ng pag-unawa sa mensahe ng Panginoon Diyos kaugnay ng ating espiritual at ng ating pong pisikal na kapakanan. Pakinggan natin, next slide, sa unang Timoteo. Magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Yahusya o ng Kristo Yahusya kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Ayon kay Apostol Pablo, paano itinuro ng Apostol Pablo ang kahalagahang maunawaan natin ang mensahe ng Panginoon Diyos kaugnay ng ating pisikal at ng ating espiritual na kalusugan. Ang sabi ng Apostol Pablo ay atin po na dapat po na pakinggan ang turo, ang pagtuturo, ang siyang magpapalago ng ating pong pananampalataya, yung katotohanan kapag ating sinusunod. Sa makatwid, hindi lang sapat na ating pinakikinggang mabuti ang mga aral, ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kailangan po ay atin pong itinatanong, nasusunod ko ba ito? Kailangan po yung pagsunod. Huwag mo ang wikang pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Huwag yun ang ating pakikinggan. Sa halip ay sanayin mo sa kabanalan ng sarili mo. Sa mga kapatid, may pagsasanay na ibig na
makita sa atin ng Diyos. Sanayin po natin ang ating sarili sa gawang kabanalan. Paano tayo mababanal? Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang magpapabanal sa atin. Ang panahon po natin, mga kapatid, alam natin ay nasa dulo na tayo. Dulo sa sentidong napakalapit na ng ating pagtanggap noong pangako na kapahingahan ng ating mga kaluluwa, kapiling ng ating Panginoong Yahushua at ng ating Panginoon Diyos. Tingnan ninyo ang mga nangyayari, di ho ba? Mayroon na namang mga tumayo na mga bansa na sama-samang nagiging kaaway ng Israel. Sa ating pinag-aralan po, mga kapatid, maraming mga bansa ang magkakaisa para lusubin ang Israel. Natutupad po yung mga hulang yan na ano lamang ang ibig sabihin. May aral na ipinaalam sa ating kapatid, mga Yahusyano, masanay kayo sa kabanalan, malapit na ang inyong pagtatamo nung inyong nilulunggati na kapahingahan ang pagsalubong sa ating Panginoong Yahushua. Anong isa sa mga aral na ito'y dapat nating pagsanayan sapagkat ito po'y nakapagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Pakinggan natin sa aklat po ng Ebreo. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua o ni Yahushua. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba. Dahil sa ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ipanalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Ayon po sa aklat ng Biblia, ano ang isa sa mga gawa na dapat nating pagsanayan sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Biblia, magpatuloy tayong maghandog. Ibig sabihin magpatuloy. Ang ating pinasimulan, ipagpatuloy lang natin. Ano po yon? Ang maghandog ng papuri sa Diyos. Paano ang paghahandog ng pagpupuri sa Panginoon Diyos? Gaya kanina, mayroon tayong pag-awit. Di ho ba? Sapagkat ang sabi, ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin. Pagka tayo umaawit, handog ng papuri sa Diyos. Pagka tayo nananalangin sa Panginoon Diyos, handog ng pagpupuri sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga labi. Ano ang ating sinasabi? Nagpapahayag tayo ng pagkilala natin sa Kanya. Sinasabi nating Yahuwah, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, napakadakila mo, napakabait mo, napakabuti mong Diyos, mapagpahinuhod ka. Pagkilala natin sa katangian ng Diyos. At ang sabi pa, huwag nating kalimutan. Bakit ang sabi huwag kalimutan? Sapagkat pwede nating kalimutan. Ang masama, iba yung nakalimutan sa kinakalimutan. Ano yung nakalimutan? By accident, hindi niya naalaala. Nakalimutan niya. Pero pag sinabing kinakalimutan, sinasadya niya. Nakalimutan. Ano po yon? Ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil sa ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa dating salin, ang sabi, huwag niyong kalimutan ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Mga mahal na kapatid, hindi namin aral ito. Lahat ng relihiyon may pag-aabuloy. Ang sabi, ang ganitong uri ng handog, kalugod-lugod sa Diyos. Mga mahal na kapatid, inihiling po namin
sa inyo, sa ating lahat, sapagkat hindi lamang kami naghahayag ng aral ng Diyos, sinusunod po namin ito. Dapat makita sa amin ang pagsunod. Ang ating po na pagsamba, huwag nating pababayaan. Tuwing pagsamba, gaya ng ipinanalangin ng ating kapatid, may nakabukod na po tayong halaga para ihandog sa Diyos. Huwag nating kalimutan po yun, mga mahal na kapatid. Bakit? Sapagkat nakalulugod sa Diyos po yun. Kaya ang sabi nga dyan ng Apostol Pablo sa kanyang hangarin pagdating sa pag-aabuloy, malinis ang kanyang konsensya. Ang sabi, ipanalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin sapagkat hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay sa makatuwid. Kung itinuturo man ng Apostol Pablo ang tungkol sa paggawa ng mabuti, pagpapahalaga sa ating ginagawang paghahandog o pag-aabuloy, malinis ang kanyang konsensya. Wala siyang layuning magpayaman dahil sa kanyang itinuro na pag-aabuloy. Wala siyang layuning ang iglesia ay kanyang pagsamantalahan sa kanyang pagtuturo tungkol sa pag-aabuloy. Malinis ang kanyang konsensya. Ganyan din sa iglesia ni Yahushua. Sapagkat sa iglesia ni Yahushua, ang ating po na pananalapi ay laging sinusuri. Inu-audit po yan taon-taon. Hindi ng ating kasama sa samahang ito. Ang umu-audit po niyan ay si Uncle Sam. Malinis ang konsensya namin dito, mga kapatid. At kailanman ay hindi po natin hahangarin ang katulad po ng nangyari. Nakakapagdamdam nam pero totoo sa nangyari sa institusyon. Nang makita ang maraming propedad, napakaraming pananalaping naipon ng unang namamahala, kung ano-ano na ang pinaggagawa doon sa perang yun. Hindi masama ang magabuloy sa pag-uutos ng Diyos. Nakalulugod sa Panginoon Diyos. Ngunit, saan ginugugol? Yun ang partikular na inaalam natin, inaalam ng Diyos. Saan mo ginugol yung inyong nilikom na abuloy sa mga sumasampalataya? Ginugol mo ba sa godly na paraan? Ginugol mo ba sa isang banal na layunin? O ginugol mo para sa iyong sarili, para pakinabangan mo lang ang mga kapatid? Masama po yun, mga kapatid. Dahil po dyan, ayon po sa banal na kasulatan, kapag tayo ay tumupad sa ating pagsamba, sa ating paggawa ng mabuti, pag-aabuloy, ano ang sabi ng Biblia? Pakinggan natin, next slide, Mateo 10, 5 hanggang 10. Sinugo ni Yahushua ang tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa mga lugar na mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Utos yan ng Panginoong Yahushua sa mga tagasunod niya, sa mga apostol. Huwag kayong pumuntang wika doon sa mga hindi Hudyo, sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip puntahan ninyo ang mga Israelita na parang nawawalang tupa. Ano sabi? Ipahayag niyo sa kanila na malapit ng paghahari ng Diyos. Malapit ng paghahari ng Diyos. Yan din ang tinig na ating nadidinig ngayon. Pagalingin ninyo. Pagalingin nyo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay. Pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbao ng pera o kaya'y magdala ng bag, damit na pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya. Ayon po sa banal na kasulatan, ano ang kahalagahan kapag tayo tumutupad, sumusunod at gumagawa ng mga mabubuting gawa, yung paghahandog na yon na atin po na ginagawa sa loob ng iglesia ni Yahushua. Natutunan natin yan noon tayo iglesia ni Kristo. Tama po yon, tama. Sapagkat nakasulat sa Biblia. Pero ang hindi tama, inuulit natin kung saan nila ginugol. Di po ba? Kaya diyan po
ay ating nabasa ang pahayag ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang mga disipulo. Ipangaral nyo, magpagaling kayo. Yung kapangyarihang ginagamit ninyo sa pagpapagaling, sa pagpapalaya sa masamang espiritu, walang bayad yan. Huwag niyong ipamahagi ng may bayad. Huwag kayong magdadala ng pera o ano pa mang pang sarili ninyong kailangan. At ang sabi pa riyan, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya. Kaya, mga kapatid, dahilan kaya tayo dapat mag-abuloy para suportahan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Suportahan ang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos. Kaninong tungkulin yan? Kaninong tungkulin? Kanino po ang obligasyon na tayo sumuporta sa pangangailangan ng mga nangangaral ng Ebanghelyo? Pakinggan natin sa Galacia. Ganito nakasulat. Dahil may pananagutan ng bawat isa sa kanyang ginagawa. Bawat isa po. Sino yan? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Hindi aming salita po yan, mga kapatid. Masama namang punitin natin at alisin natin sa talata sa Biblia ang mga pangungusap na yan. Ang sabi, dahil may pananagutan ng bawat isa sa kanyang ginagawa. Kaya kung bawat isa ay may pananagutan, bawat isa ay dapat po na magbigay ng abuloy. Huwag yung halimbawa ako sa pamilya namin. Ako yung tatay, may asawa ako, may anak ako. Yung ihahandog ko, ay kasama na sila. Hindi ho, dapat bawat isa po. Bawat isa. Yan po nakasulat eh. Hindi sinabing bawat pamilya sa pangunguna ng padre de pamilya, isang pangalan lang. Hindi ho eh. Dapat po bawat isa. Sapagkat ang ating pangalan, bawat isa sa atin, nakasulat sa aklat ng buhay, bawat isa. Hindi yung pamilya, bawat isa na masumpungan sa aklat ng buhay ang wikay maliligtas. E di bawat isa, gumawa, ang sabi nga ni Pablo, work for your own salvation. For your own. Hindi sinabing, work for others' salvation. Hindi po. Kaya bawat isa, sino yung bawat isa na yon? Na may obligasyong suportahan ang pagpapalaganap o pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga tinuturuan. Di lahat tayo tinuturuan. Di ho ba? Anong sabi? Dapat tumulong, hindi sana. Ang sabi, dapat. Sa makatwid, ito'y obligasyon. Ito'y tungkulin o pananagutan po natin. Dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag nyo kaming aabutan. Sapagkat ang sabi, magbigay sa mga nagtuturo eh. Baka ma-misinterpret nyo yan. Yan ang pinauso doon sa iglesia na ating pinanggalingan eh. Pagkatapos, mga siwa ng pagsamba, aabutan eh. Diba? Hindi naman tayo sinaway. Nakasanayan na namin yon nung kami nandoon pa. Tanggap naman kami ng tanggap. Ang sabi, dapat na tumulong kasi at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Paano nyo magagawa po yun, mga kapatid? Mag-abuloy tayo. Sa iglesia ni Yahushua, may mga kongregasyon. Google lang po natin saan tayo magdo-donate. Saan tayo magbigay ng abuloy. Sa kongregasyon ba ng Jacksonville? Sa kongregasyon ba ng taga-California, mga kapatid natin? Nasa inyo po yun kung saan kayo nandoon. Pero tungkulin natin, hindi pwedeng hindi natin gagawin po yan, mga kapatid. Hindi nagkulangan Diyos sa atin. Binubuhay tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos, may nakakain tayo araw-araw. Ang sabi niya, gawin mo utos ko. Ang nakalulugod sa akin, gawin naman natin. Huwag nating kalimutan po yun, mga kapatid. Huwag po. Kaya lagi nating sinasabi, Ama, huwag mo kaming kalimutan sa araw-araw naming paglalakbay. Yun ang hinihingi natin. Ang tanong naman siguro ng Diyos sa atin, anak, humihingi kang huwag kang kalimutan araw-araw. Pero yung bang tungkulin mo na utos ko, ginagawa mo ba? Baka naman yun ay kinakalimutan mo. Ano yun? Ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Mga kapatid, ano pa sabi ng Biblia? Ito,
Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Katumbas huwag nating dayain ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kaya masama yung sabihin nating tayo po ay nag-aabuloy, hindi naman pala. Di po ba mga kapatid? Dinadaya natin. Nililin lang natin ang ating sarili. Bakit? Ang Diyos hindi madadaya ni numan. Maaring sa tao, pwede tayong magtago at mandaya at sabi nga ay magsalita ng hindi tama, which is wrong. Di ba nabasa natin kanina? Huwag tayong magsalita ng kasinungalingan. Dapat totoo lang. Mga kapatid, itong aral na ating pinag-aaralan ay para sa amin, para sa atin. Kasama ang ministro, tagabasa lang po kami. Bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, huwag niyong dayain ang inyong sarili o linlangin. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nagtanim tayo ng kapabayaan, yung kapabayaan na yun, aanihin natin yun. Nagtanim tayo ng kasinungalingan, yung kasinungalingan yun, aanihin natin yun. Mga kapatid. Kaya ang sabi ng Pablo, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ba tayo magsasawa? Sawang-sawa na ba kayo sa buhay na ito, mga kapatid? Nagsasawa ba tayo sa pagpapalang ibinibigay ng Diyos? Di huwag naman tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Walang atrasan po. Hindi nalulugod ang Diyos sa kanyang lingkod na umuurong. Kailangan ay sulong patuloy sa ating paglilingkod, sa ating patuloy na pagtawag at paggawa ng mabuti, mga kapatid. Bakit? Ang sabi, dahil sa tamang panahon, ang tamang panahon na yan ay hindi sa panahon natin. Panahon ng Diyos. Ano ang sabi? Ating matatanggap yung gantimpala. Kaya ang sabi, huwag kang susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa lahat ng panahon. May panahon na tayo minamaltrato. Ang sabi, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. May panahon na tayo inuusig. Ang sabi, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Ang kapatid, lalo na ang kapatid natin sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, dahil dyan, ang pangangaral ng Ebanghelyo, huwag nating pabayaan. Suportahan natin. Huwag tayong papayag na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay matikom o matigil. Huwag po. Kaya ang kailangan sa atin ay tumulong. Ang sabi kanina ay magbigay sa nagtuturo. Di po ba? Idadaan nyo sa abuloy. Hindi nyo kami aabutan, mga kapatid. Ano ang sama kung dahil sa ating pong ikangay, gamitin natin ang salitang tisod tayo sa pananalapi o pag-aabuloy. Ako na may nagtataka, alam nyo mga kapatid. Nung tayo nasa iglesia ni Kristo, tingnan ninyo, Huwebes Linggo, abuloy. Tuwing Linggo, dalawa na yung abuloy na yun, Huwebes Linggo. Tapos kung may patay pa, may abuloy pa. Sige, bihira namang may patay. Okay, 3 na yun. Tuwing Linggo, maglalagak tayo. Linggo-linggo yun. 4 na. Tuwing Linggo ay mayroon tayong handugan. Walang palya yun. Handugan sa distrito, handugan sa lokal. 5 na. Meron pang lingap sa mamamayan. 6 na. Hindi masama yung maglingap. 6 na. Pero ang totoo nga bang nililingap? Baka propaganda lang. Di ho ba? Paglingap. Okay? Ngayon, dito sa iglesia ni Yahushua. Ano sabi ng ating Panginoong Yahushua? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ibigin din natin ang ating kapwa-tao na gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Ang pag-ibig sa Diyos, gumawa ng mabuti, gumawa ng tama, ang pag-aabuloy, nakalulugod sa Ama. Tuwing pagsamba tayo, nag-aabuloy. Wala na pong handugan, wala nang lingap sa mamamayan, wala nang,
mga espesyal na handugan o kaya'y paglalagak para sa taunang pasalamat. Wala niyan sa atin. Tuwing pagsamba abuloy, paano natin magagawa, kapatid na ministro, yung pangalawang dakilang utos na ibigin ng kapwa? Yun nga, kaya tayo may foundation. Ophir Foundation of America. Small efforts, big effects. Maliit na ating kakayanan, nagagawa po natin. Pero ang epekto nito ay malaki sa ating kapwa. Yung tayo po'y makatulong sa mga nagpapalimos, kahit konti, maabutan natin. Di ho ba? Nakaluluwalhati sa Diyos po yun. Nakalulugod sa Ama. Gawang mabuti, pagtulong sa kapwa, paglingap sa mga byuda, paglingap sa mga ulila, mga kapatid. Paano natin magagawa po yun kung tayo ay hindi po handa na magtumulong at magbigay ng abuloy? Mga mahal na kapatid, gawin po natin yun. Meron tayong mga proyekto dito sa Jacksonville, sa iba't ibang kongregasyon, na tayo ay magsasagawa ng paglingap sa mga orphanage. Katulad dito, maglilingap tayo doon sa Daniel Kid. Isang orphanage po yun. Tutulungan natin sila, magpapadala kami ng mga baby items katulad ng mga diapers po. Galing po yun sa aming bulsa ngayon sapagkat wala pang gaanong pondo ang ating foundation. Kaya, kumot wala pang pondo, hindi hadlang yon para tayo makatulong sa ating kapwa. Common sense na lang po. Ikulang pa naman ang pondo, ba't natin gagalawin kung napakaunti ng pondo? Hindi galing sa bulsa natin, tumulong tayo. Mga kapatid, huwag nating panghinayangan yon. Ang mabubuting gawa, kailangan po natin yon. Sana naman, matawagan po tayong lahat ng pansin. Dahil dyan, mga kapatid, yung bang sweldo, kami ng kapatid na Jeriel Nemes, meron kami ritong tinatanggap na sweldo, part-time. Saan galing? Sa abuloy natin. Kaya natin, kasama kami nag-aabuloy. Hindi naman po sa pagmamayabang. Nag-aabuloy po kami. Ang abuloy namin dito, hindi namin iniabuloy noong panahon pang nandun sa institusyon. Pagdating sa halaga. Bakit? Ito yung totoo. Ba't hindi kayo may mag-aabuloy ng kailangan namin iabuloy? Di po ba, mga kapatid? Yung pasya ng puso, ayon sa ating pangangailangan. Mga kapatid na iglesia ni Yahushua, ano sama kung ating ititigil ang pagtulong sa mga nangangaral ng Ebanghelyo? Pakinggan po natin. Ito ang bilin. Pakinggan, next slide po. Itong ating mababasa. Huwag niyong bubusalan ang baka habang gumigiit pa ito. Yan pong pahayag, aklat ng Deuteronomio, pabilang sa Torah o sa Tanakh, na panahon ng lingkod ng Diyos na si Moises at ng Israelita, ang sabi, huwag niyong bubusalan ang baka habang gumigiit pa ito. Ang baka'y tumatrabaho. Huwag niyong bubusalan. Ibig sabihin, huwag niyong lagyan ng anumang bagay para wag makapanginain ang baka. Nagtatrabaho yung baka eh. Ba't nyo bubusalan para wag siya makakain? Wag. Kailangan ng baka ang lakas. Literal na baka. Yan po'y may kaugnayan sa pangangaral. Yung nagpapagal na nangangaral, huwag niyong bubusalan. Huwag niyong hindi tulungan. Anong kakainin nun? Di ho ba? Kaya ang sabi, huwag kayong magdadala ng sandalyas, huwag kayong magbabaho ng pera o bag. Tutulungan kayo. Pero sinong tutulong? Lahat ng tinuturuan. Obligasyon. Hindi pinakikiusap yon. Yun ay utos. Bawat tinuturuan ay nananagot na tayo tumulong sa nangangaral ng Ebanghelyo. Paano ito ipinahayag ng Apostol Pablo? Itong talatang ito. Huwag niyong bubusalan ng baka habang gumigiit pa ito. Nang magturo si Apostol Pablo, paano niya to ipinahayag? Pakinggan natin sa aklat ng Korinto, mga kapatid. Ganito po ang nakasulat. Next slide po. Ayan. Ang sinasabi kong ito ay hindi lamang opinyon ng tao, kundi tinuturo mismo ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ng baka habang gumigiit
Ang mga baka lamang ba ang tinutukoy dito ng Diyos? Sabi ni Pablo. Kanyang kinote itong nakasulat sa Deuteronomio na binasa natin kanina sa Deuteronomio 25:4 na huwag bubusalan. Ayun, kinote niya, huwag mong bubusalan ng baka habang gumigig. Pero ang sabi niya, ang mga baka lamang bang tinutukoy dito ng Diyos? Hindi. Maging tayo ay tinutukoy niya. Kaya ito isinulap sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang makakabahagi sa aanihin. Nakita nyo? Totoo, hindi totoo? Yung bang nag-aararo at gumigiik, ano inaasahan nun? Mayroon siyang inaasahang makakabahagi sa aanihin. O tingnan ninyo, sabi ni Pablo, hindi lang applicable sa baka yan. Maging tayo ang wika, tinutukoy nito. Huwag bubusalan, huwag hahadlangan sa pagkain ng baka. Tayo, may trabaho din tayo. Ito, pakinggan ninyo. Nagtanim kami sa inyo, sabi ni Pablo, ng mga espiritual na pagpapala. Ang pagtatanim, pangangaral ng Ebanghelyo. Espiritual yun. Malaking bagay ba kung umani naman kami ng mga material na pagpapala sa inyo? Yan ang tanong niya sa mga taga-Korinto. Sapagkat ang mga taga-Korinto, hindi man lahat, ano sila para silang mga tagasunod ni Yahushua, pero maraming reservasyon. Kaya ang sabi ni Pablo, malaking bagay ba kung umani naman kami ng mga material na pagpapala sa inyo? Ito pa, kung ang ibang mga mangangaral ay may karapatang tumanggap mula sa inyo, hindi ba't lalo na kami? Nakita nyo, itong salita ng mga pangungusap ni Pablo, may pagdaramdam siya sa mga taga-Korinto. Oho, may pagdaramdam siya. Bakit? Gusto nilang busalan ang pangangaral. Gusto nilang itigil ang pangangaral. Kung hindi man gustong itigil, gusto nilang makinig, pero yung nangangaral, bahala ka sa buhay mo. Kaya ang sabi ni Pablo, kung ang ibang mga mangangaral ay may karapatang tumanggap mula sa inyo, hindi ba't lalo na kami, sabi ni Pablo? Ano ibig sabihin? Yung ibang mga mangangaral di ba? Tumatanggap ng mula sa inyo, ba't kami? Ibig sabihin, itong mga ibang mga Yahushua, tinutulungan din yung ibang mga mangangaral. Tayo, hindi naman tayo kaaway ng ibang mangangaral di ba? Ang totoo, ang pagtutuwid sa mali, pag-ibig natin sa kanila yun Kung tayo naman ang nagkamali, ituwid nila. Ganyan nang magmalasakitan tayo. Sapagkat hindi natin pinag-uusapan kailanman at pagka tayo ay sabi nga, nangangaral, kaugnay ng ibang mga tagapangaral, hindi patutunayan na tayong tama at sila mali. Hindi nila dapat patunayan na sila ang tama, tayo mali. Ang patutunayan natin, ano bang katotohanan? Yun ang sama-sama nating alamin at sundin. Yun ang mahalaga sa Diyos Ito pa, ngunit kahit may karapatan kami, sabi ni Pablo, ay hindi kami humingi sa inyo. O kami ba humingi sa inyo? I-apply nga natin sa panahon ito. Ako ba lumalapit sa inyo, pahingi nito, pahingi noon, bil mo ko nito, bilhin mo ko nito. Ay, doon sa iglesia ni Yahushua, sa iglesia ni Cristo, totoo yan. Sabi nga yun, doon sa Reddit, nagre-reklamo Yung mga kapatid, mga nagpupuntahan dito, wala nang pakiramdam itong mga ministrong ito Di ba? O natitisod na yung mga miyembro doon Bakit? Mahirap na ang buhay may mga listahan ang mga pangalang pupuntahan tuwing Family Week. Nakalista na yun. Ito, pupunta ko sa Malabon. Ito yung mga sakop ko dati. Kikita ko rito. Sabi ni Apostol Pablo, maliwanag po dyan, ngunit kahit may karapatan kami, hindi kami humingi sa inyo, sabi ni Pablo. Tiniis namin ang lahat upang sa ganoon ay walang maging hadlang sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo o sa Kristo. Tiniis ni Pablo, hindi siya nanghihingi. Kaya mababasa ninyo nga sa ibang talata na Biblia, kahit kami nagugutom, kami malimit na mauhaw, malimit kami ang wikang magutom sa aming paglalakbay. Tiniis nila yon. Kaya tingnan niyo ang mga unang mga ministro ng iglesia. Di ba? Nangamatay sa ulcer, namatay sa iba't ibang sakit. Tiniis na lang kasi yun Di ba? Yan ang Apostol Pablo. Hindi niyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa altar
ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na inialay sa altar? Yan ang tanong ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga tumanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Hindi na dapat ipaliwanag yan. Ngunit hindi ko ginamit ang karapatan kong yan at hindi ako sumusulat sa inyo upang magbigay kayo sa akin ng tulong. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maalis ang karapatan kong ipagmalaki ito. Ang mga ministro hindi umiimik. Lalo na ang mga kapatid nating noong mga ministro nagsisimula, doong ang iglesia ay nasa kanyang ikangay mga unang taon, di ba? Kami naman ang kapatid na, isa pa nating kapatid na ministro, ay hindi ho kami nanghihingi. Kaya wag nyo kaming aabutan. Wag po, hindi natin pwedeng ulitin ang nangyari doon. Gusto nyo kaming tulungan, idaan nyo sa abuloy. Doon sa kongregasyon kung saan nyo gustong mag-abuloy, doon po nyo ihulog ang inyong pagtulong sa ministro. Mga kapatid. Yan po ang utos sa atin. Ano pa ang sabi ng Apostol Pablo? Ito pang pahayag sa mga taga-Korinto. Next slide po. Sa 16-18, ito po nakasulat. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakita ninyo? Kaya ang isang manggagawa o ministro katulad ng Apostol Pablo, hindi niya ipinagmamalaki. Ibig sabihin, hindi siya mayabang kung siya'y nangangaral. Yan din ang damdamin na dapat mataglay ng mangangaral ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon. Bakit? Ang sabi niya, hindi ko pinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Kaya itong aming pangangaral, para sa amin ito Tungkulin namin ito. Ito pang sabi, nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Sabi ni Pablo, nakakaawa ako sa ibang salin, sa aba ko, kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. Tungkulin namin ito. Suporta lang ang kailangan, mga kapatid. Sapagkat kung walang suporta, anumang samahan na walang suportang pinansyal, babagsak po yan. Bali bang ating ipinahahayag dito kalooban ng Diyos na ayaw ipahayag ng ibang mga mangangaral. Kasi hindi daw itinuro sa kanila itinuturo nga ng Biblia Nakasulat nga po sa Biblia, ipinasulat nga ng Panginoon Diyos ba't hindi natin ituro? Yan ang iglesia ni Yahushua. Itinuturo ang kalooban ng Diyos. Suportahan natin. Ngunit ang totoo, sabi pa, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawain ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Kaya sagutin namin ito ng kapatid na Jerel Nemes. Ipangaral sa inyo, ipahayag sa inyong tungkulin namin ito mga kapatid. Hanggang kailan kami mangangaral? Hanggat may lakas, may boses kami. May mga sakit na kami sa harap, hindi para ipangalandakan. No, hindi. May mga sakit. Lahat tayo may mga sakit. Pero hanggat may boses kami na ipinagkakaloob ng Diyos. Hanggat may tinig kami na ipinagkakaloob ng Diyos, sisigaw namin itong araw na ito. Tungkulin kasi namin yan. Ito ang aming sagutin. Kaya ano sabi ni Pablo? Ano ngayon ang gantimpala ko? Sabi ni Pablo. Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan na ako'y hindi nagpapabayad sa aking pangangaral ng magandang balita. Kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito. Alam niyo si Pablo kasi, tumanggap yan ng tulong sa mga sa mga kapatid sa iba't ibang lugar. Bago siya pumunta diyan sa Korinto. Ang mga taga-Korinto kasi may katigasan ng ulo. Kaya kung magsalita si Pablo, di ba, mararamdaman niyo ang pagdaramdam niya. Sabi niya, kahit may karapat akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito, kausap niya mga taga-Korinto, pero tumanggap siya ng tulong sa ibang mga lokal. Bago siya pumunta diyan sa lugar na yan ng mga taga-Korinto na may katigasan ng ulo. Kumbaga, tikom ang kanilang mga kamay.
sa pagtulong sa gawain. Kaya ang pananalita ng Apostol Pablo, may kalakip na pagdaramdam. Pagdaramdam, bunga ng pag-ibig, sapagkat alam nila ang kautusan, hindi nila sinusunod. Maging aral din ito sana sa atin, mga mahal na kapatid. Mga kapatid, maging aral sana ito sa atin. Ano ang ipinangaral ng Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang kamanggagawa? Pakinggan po natin ang nakasulat sa next slide sa Timoteo. Ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bubusalan ng baka habang gumigit, at sinasabi pa, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Nasa Biblia pala yon, kapatid na ministro. Opo, nasa Biblia. Hindi namin ito ginamit na sitas sapagkat ito'y papabor sa amin. Hindi po. Kaya namin binasa ito at ating binabasa sapagkat nasa Biblia. Ano sabi? Ang mga namumuno o nangangasiwa sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Ano yung nararapat na sahod? Ayon po sa labor law ng bansang kinalalagyan natin. Pero kami rito ng kapatid na Jeriel, part-time po, part-time lamang. Kaya ko nagagamit yung salitang part-time lamang sapagkat pag binasa nyo sa English, full wages, buong sahod ang dapat ibigay. Pero part-time, okay na po sa amin yun. Hindi naman kami, naghahanap na kami ipagawa ng bungalow. Hindi ho kami naghahanap na kami ibili ng sasakyan. No! Ang aming sasakyan ay aming pong pinagpagalan yan, nakabili kami. Ang maintenance, sagot namin. Lahat ng yan, mga kapatid. May konti kaming pabor tungkol sa gasolina. Opo, nakasulat po yan. Pagtulong, sapagkat may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Di po ba? Pero ang sabi ng talata ng Biblia, ang namumuno na gumagawa ng mabuti sa iglesia, nararapat bigyan ng sahod. Nakasulat po yan. Yan ang itinuro ng Apostol Pablo kay Timoteo. Na yan din ang ipinalaganap ni Timoteo sa mga lokales o sa mga kongregasyon na kanyang pinuntahan. Di po ba? Paano nga natin ngayon maituturo? Paano natin magagawa? Ibig kong sabihin, ang pagdamay sa pangangaral ngayon. Mabuti basahin natin sapagkat kanina ay binerbal ko lang. Pakinggan natin. Dito sa 2 Korinto 9:5-9. Ganito nakasulat. Pakinggan natin. Next slide po. Kaya nga, naisip ko, sabi ni Pablo, naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. Sa ibang bahagi ay abuloy, tulong. At sa ganitong paraan makikita ng mga tao na kusang loob. Hindi napipilitan. Kusang loob. Bakit kusang loob? Kasi alam ang halaga, pinaghahanda niya na nakabukod na. Kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Yun ang ayaw ng Diyos eh. Di ba? Ang nangyari kasi sa iglesia, dahil sa kanilang winaldas ang ating abuloy, kung saan pinagawa ng arena, pinagawa ng mga mansyon, kamag-anak, Diyos ko, dapat bang gawin yon? Mali. Maling-mali po yun, mga kapatid. Dahil ba sa nangyaring yon, nagpa-apekto tayo dito sa paglilingkod na ito. Hindi kayo hindi kayo karatista eh. Ang karatista bukas ang kamay eh. Ang boksingero sarado. Wag naman ganoon, wag tayo maging boksingero, mga kapatid. Pagka ang Diyos ay nagkait ng awa sa atin, kanino kayo tatawag? Sa Diyos din eh. Ama, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mabuhay lang ako! Paglilingkuran kita ng buong katapatan. Ang hindi ko nagagawa dati, gagawin ko. Baka naman huli na yung pagkakataon mo. Sa Diyos din tayo tatawag. Sabi naman ng Diyos, gawin niyo ito dapat ako'y totoong nalulugod. Superlatibo, totoong nalulugod. 3 kautusan lang ang totoong nakalulugod sa Diyos. Paggalang sa magulang, totoong nakalulugod sa Diyos. Pag-aabuloy, totoong nakalulugod sa Diyos. Ang pagtulong sa manggagawa, katulad ng pahayag ng Apostol Pablo,
tumanggap ako ng tulong mula sa inyo sa pamamagitan na Epaprodito. Eh di tumanggap ng tulong. Na anong sabi? Bagay na totoong nakalulugod sa Diyos. Nasa aklat po yan ng Pilipos. Basahin ninyo. Tatlong totoong nakalulugod sa Diyos. Paggalang sa magulang, pag-aabuloy, pagtulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. Mga kapatid. Alam ba natin dati yan? Hindi. Ang alam lang natin, yung abuloy. Diba? Kaya nararagdagan ang kaalaman natin. The more you know the will of God, the more God expects from you to obey it. Lalong inaasahan tayo ng Diyos na ating gawin. Kaya mga mahal na kapatid, kung tayo po ay nagbibigay, aba, kailangan kusang loob. Ito pa, tandaan nyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami, umaani ng marami. Ay bakit sinabi ng Apostol Pablo yan? Para maipaliwanag ng gusto ang kahalagahan ng pagbibigay. Ang sabi, ang naghasik ng konti, aba ano aasahan mo? Milagro, konti inihasik mo, marami kang aanihin? Aba hindi. Kaya yan ay talagang literal na ipinahayag ng Apostol Pablo. Naghasik ka ng konti, asahan mo, konti rin aanihin mo. Pero pag naghasik ka ng marami, siyempre natural. Natural. Siyempre na natural pa. Aani tayo ng marami. Kaya ang bawat isa sa inyo ay magbigay. Kaya andyan na naman ang salitang bawat isa. Hindi sinabing bawat pamilya, isang tao lang ang magbigay. Hindi. Bawat isa. Ano yun? Sino yung bawat isa? Yung bawat tinuturuan mula sa tatay, nanay, panganay, gitnang anak, bunsong anak, bawat isa po yun. Bawat isa sa inyo magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili, walang hesitation. Ngayon, para magawa natin na walang hesitation yung pagbibigay natin, bulayin natin ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Ang pagpapala niya. Yung pagdaragdag ng taon sa buhay natin, hawak ng Diyos yan. Naisip ba natin yon? Sige nga, mag-isip muna tayo ng konti. Ang paghinga natin, sinisingil ba tayo ng Diyos? Sige, 5-5, kada hinga mo. Ilang beses ka humihinga sa isang araw? Hindi natin binilang yon. Baliwala sa atin. Para sa atin parang, humihinga ako, okay lang. Hindi natin malang naalala, salamat, nakakahinga pa ako. Salamat po, Ama! Salamat po, nakakahinga pa ako. Sa pagtulog na lang natin Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng hininga, di patay na tayo. Hindi natin nakikita po yun. Ang iba walang hanap buhay, tayo meron. Ang iba'y walang nakakain, tayo meron. Ang iba'y walang bubong na masilungan, tayo meron. Mga pagpapala na galing sa Panginoon Diyos, pero hindi po natin nakikita ng iba yung mga pagpapalang yon. Kung hindi man lahat, may mga iba, marahil, hindi nila napapahalagahan yon. Baliwala sa kanila yon. Ang sabi pa, eto, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Isipin yung garantiya ng Diyos yan. Sa lahat ng panahon, panahon ng kahirapan, panahon ng pagtaas ng bilhin, isa na lang ang hindi tumataas sa panahon natin. Yung una, yung dwarf. Pero lahat ng bilihin, doon sa courthouse, ang kasakantin, ang dating $75, 75 centavos lang na pagkain, ngayon $3.25 na Kaya tuwing bumibili kami sa cafeteria, nagre-reklamo kami. Ba't ganito na halaga? Sagot ng may-ari mataas na bilihin Pero kapag tayo tumatalaga sa mabubuting gawa, pagbukas ang ating kamay sa pagtulong sa Ebanghelyo, sa magitan ng ating pagbibigay ng kusang loob na abuloy, ang sabi ng Biblia, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Garantiya ng Diyos yan. Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang anak ng leon ay maaring mamatay sa gutom. Ang leon ay hari ng kagubatan, pero ang lingkod ng Diyos na matuwid ay hindi pababayaan ng Diyos yan. Hindi magugutom yan. Tumasampalataya ba kayo doon, mga kapatid? Tumasampalataya ba tayo? Ako,
Ako bilang isa, sumasampalataya po ko. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat hindi natin pinabayaan ang ating tungkulin sa Kanya. Kaya sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng matitinding pagsubok at kawalan at pagtaas ng bilihin, nandyan ngayon ang kamay ng Diyos na hindi natin nakikita ang siyang gagawa. Ano ang sabi pa sa 9? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, nabigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ng kanyang mabubuting gawa. Nakita ninyo? Kaya yung ating pong paglingap, yung ating pong UFIRPA Foundation, kaya ako mula ngayon, ako bilang isa, nakatabi na lagi abuloy ko, nakatabi na lagi yung aking pong idodonasyon sa foundation. Sa pagdagdag ng pera natin sa foundation, mas marami tayong matutulungang orphanage, mga kapatid. Totoo po yan, mga kapatid. Dito walang sa taon-taon, sa ating UFIRPA, wala kahit isang 5 duling o kaya siguro ay may matitirang konti lang. Pero ang karamihan doon, labas na itulong sa mga dapat tulungan na nangangailangan, mga kapatid. Opo. At ang sabi, namigay siya sa mga dukha. Kaya mayroon tayong foundation para maging lehitimo ang ating pagtulong sa kapwa. Namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Ano magagawa natin kung tayo po ay kusang loob na nagbibigay? Pakinggan pa natin ang nakasulat po sa Biblia. Next slide po. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan natin. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Hindi masarap pakinggan yan. Pasasaganain, hindi para tayo magpakaligaligaya na lang para sa ating sarili. Hindi. Para lagi kayong makatulong sa iba. Kaya yung mga pinasasagana, may tungkulin. Ano ang tungkulin ng pinasasagana ng Diyos? Lalong tumulong sa ating kapwa. Mga kapatid. At ang sabi, at marami ang magpapasalamat sa Diyos. Totoo yun. Di ba? Yung ating mabubuting gawa, magiging daan yun, parang tayo magsiyasat. Teka muna, bakit ganyan sila? Mapagbigay, matulungin. Magsisiyasat yun. Makikinig yun sa ating pong ipinahayag na aral ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, at maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para maraming magpasalamat sa Diyos sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo. Ayun na. Pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo o sa Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Maliwanag po yan, mga mahal na kapatid. Napakaliwanag niyang mga talatang yan. Sana makatawag ito ng pansin sa ating lahat. Pahalagahan po natin. 2 lang po ang atin po na dapat gampanan pagdating sa pananalapi. Ang mag-abuloy tuwing pagsamba at maghandog sa donasyon para sa mga dukha sa pamamagitan ng ating po na foundation. Wala na pong iba't iba pang mga handog, espesyal. Wala. Lahat ng yan ay espesyal sa Diyos yan, mga kapatid. Opo, nakasulat po yan. Kaya dahil dito, mga kapatid, ano ang matibay na pangako ng Diyos sa mga tumatalaga? Pakinggan natin sa ilang talata na natitira sa ating binabasang pag-aaral na ito. Next slide po. Ito paraan at pangako. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo, maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita. At ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda ng inyong tulong. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Dahil diyan, ano utos?
para ating mapagtalagahan itong ating tungkulin ito? Bawat linggo. Di ba? Bawat isa sa inyo, bawat isa na naman, bawat isa, maglaan na, ibig sabihin, maghanda na, magbukod na ng halaga ayon sa inyong kinikita o sa kita ninyo. Kaya hindi lang basta tayo ay nagbigay. Meron po tayong dapat na i-consider ayon sa ating kinikita. Kaya, alam nyo, doon sa sa mga naghandog, nang ang si Yahushua ay nasa templo, nagmamasid siya sa mga nagbibigay. Yung mga mayayaman, nagbigay ng malaking halaga, mayaman. Pero baliwala sa kanila yun eh. Bakit? Mayaman sila eh. Ang nagbigay ng mas malaki ay itong babaeng bao. Ang ibinigay niya ay halos, naku po, wala kang maibibili noon. Pero buong buhay niya na yun. Nung maibigay niya yon, wala na siyang para sa pagkain niya, wala na siya magamit na pambili ng pagkain niya. Kaya ang sabi ni Yahushua sa mga alagad niya, yung babaeng baong na yun handog niyang tinanggap ng Diyos. Bakit? Buo, ramdam niya ang ibinigay niya. Buong kakayahan niya ang ibinigay niya. Ramdam niya ang ibinigay niya yung mahalaga sa kanya. Yun ang ibig ng Diyos. Kapag ka nagbibigay tayo, ang sabi nga, makikilala natin ang isang tao kung gaano niya iginagalang at kamahal ang kanyang kapwa-tao pagdating halimbawa sa birthday, doon po sa kanyang nireregalo. Di ba? Bagamat, sabi nga, kahit konti, token po yun, at pagpapahalaga na ating naalaala yung tao. Di ba? Ang sabi nga, pagdating sa Panginoon Diyos, ang ating kinikita, ganito kalaki, ganito naman kaliit yung ating handog. Hindi din batay sa Biblia. Dapat ang sabi ng Biblia, ang bawat isa sa inyo maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita, mga kapatid. O, saan ibinatay ng Apostol Pablo yan? Next slide, ito. Ito, panahon pa ni Moises, ito po. Then the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel that they bring me an offering from everyone who gives it willingly with his heart. You shall take my offering. Bawat isa. Oh. Speak to the children of Israel that they bring me an offering from everyone who gives it willingly with his heart. And you shall take my offering. Everyone, bawat isa, maglaan. Bawat isa, magbigay. Ayon sa ating kaya, kusang loob, mga kapatid. Kailangan nating magawa po yan. Sapagkat ang ating gawain yan ay napakahalaga. Hindi lamang sa pagpapala, habang tayo naglalakbay sa buhay na ito, hindi lamang para sa ating kalusugan, kundi lalo na sa ating inaasahan. Ano katunayan? Pakinggan po natin. Ito nakasulat sa aklat ng Timoteo. Gaano kahalaga yan? Turuan mo sila. Gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. At mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Mga mahal na kapatid, gaano kahalaga ang ating paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa gawain sa magitan ng ating pusang handog at pag-aabuloy, pagtulong sa paglingap sa mga dukha sa pamamagitan ng ating foundation. Ang sabi ng Biblia, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman o sumagana sa mabubuting gawa, mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ibuhay po natin ito. Sundin natin ito, mga kapatid. Gamitin natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos sa kabanalan. Una sa Diyos po. Sapagkat totoong nakalulugod sa Ama yon. Gawin natin yon. Pusang loob, ayon sa ating kakayahan, sa kinikita, para tayo ay magtamo ng kapanatagan sa buhay na ito. Gaano man katindi pa ang darating na pagsubok at kahirapan sa mundo,
hindi tayo pababayaan ng Ama. Hindi niya tayo iiwan sapagkat ang Diyos ang nangako sa lahat ng panahon, tutulungan tayo ng Ama. Lalo na pagdating ng panahon, matatamo natin ang buhay na siyang tunay na buhay. Tumayo po kayo at tayo po'y mananalangin. Aman Diyos, salamat sa turong ito. Papaalaala ka sa amin. Salamat sa pagpapaalaala sapagkat nakakalimot ang iyong mga anak sa halaga ng aming pong ginagawang mabuti, ang pag-aabuloy, sapagkat paano lalaganap ang iyong mga aral, paano po makakarating ito sa ibang mga tao, sa iba't ibang panig ng mundo, kung hindi ito namin tutulungan mula sa ministro. Kami pong lahat ay dapat makita mo na siyang nananagot at siyang gumagawa, sumusunod sa mga utos mong ito upang ang mga aral mo ay lumaganap, matulungan din ang ginagamit mong mga kasangkapan at gayon din po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid, maging dito sa buhay na ito, meron ka ng pangako sa amin. Sa panahon namin ito, napakatindi na ng kahirapan. Bukod pa sa aming mga kasakit at kakaramdaman, may mga kapatid kaming mga walang hanap buhay. Kung meron man, kulang. Kaya sila po ang dapat tulungan. Iniutos mo mag-abuli kami hindi para ipagawa ka ng templo, kundi iniutos mo para kami magtayo ng templo. Ang templong tao, sapagkat ang bawat pinangangaralang sumampalataya ay iyong itinatayong isang templo. Ang templong ito, ang katawang ito, ang mahalaga para sa iyo. Kaya nga po, nang mawasak ng mga Romano, ang ikalawang templo, ang anak mo, Panginoon, ay hindi nagutos na magpagawa ng templo o kaya ng mga bahay, gusaling sambahan, sapagkat ang sabi mo, hindi ka tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Kaya ang amin pong pinagtatalagahan, ang kami po ay makapagtayo ng templo, tao na sasampalataya sa iyong mga aral. At kami sumasampalataya sa aming paggawa nito. Kami iyo pong tutulungan sa panahon naman ng kagipitan, sa panahon ng aming pangangailangan, sapagkat ikaw ang nangako, hindi mo kami pababayaan. Kailanman at aming pinapahalagahan ang mga bagay na para sa iyo. Sana mamulat kaming lahat. Hindi na magtatagal ang buhay namin. Kailan pa kami magtatalaga? Hindi na magtatagal ang mundo. Kailan pa kami sa iyo magtatapat? Ngayon ang panahon para kami makapagbalikwas. Sumunod kami. Pinupukaw mo kami sapagkat napakalimutan namin minsan ang mga bagay na kung anong mahalaga sa iyo, kung anong totoong nakalulugod sa iyo. Basbasan mo po ang puso namin. Dagdagan mo kami ng pananampalataya mula sa mga ministro, sa lahat ng mga kapatid at lahat ng aming mga kaibigang nakikinig. Loobin sanang kami, O Diyos, ay patuloy na kakitaan mo at makita mo nagpapakasanay sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa iyong mga utos. Umaasa kaming lubos, tinanggap mo po ang aming pakiusap, pinatawad ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin. You can give your donations at www.ofirpa.com. Tumulong tayo, mga kapatid. And yung ating abuloy sa churchofyahushua.org. You can share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos.
And first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people. Patuloy natin ipapanalangin ito hanggang sa tayo mamatay siguro. O, yan, isasama lagi natin yan. O hanggang sa dumating ang Kristo. For the kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct, mga kapatid. Maasa kami na yan maliwanag sa lahat. Atin pong sundin ang mga napakinggan natin para ang Diyos na si Yahuwah ay malugod sa atin. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal